Hiruzen ang pinaka-worst na naging Hokage sa Konoha. Bakit ko nga ba nasabi yan? Dahil kung nanonood nga talaga kayo ng Naruto series ay paniguradong alam nyo na yung mga sasabihin ko patungkol kay Hiruzen. Kung babalikan nga natin noong pangapanahon ng kanyang panunungkulan bilang isang Hokage ng Konoha, ay siya nga mismo ang naging sanhi ng iba't ibang mga problema na kinaharap noon ng mundo ng mga ninja at lalong-lalo na nga ang Konoha. Kaya naman isa-isahin nga natin yung mga problema na kinaharap ng Konoha at ng mundo ng mga ninja noong nabubuhay pa si Hiruzen. Unang-una na nga ay yung pagkaubos ng Uchiha Clan dahil minasakir nga ni Uchiha Itachi ang buong angkan niya. Ang pangalawa ay yung pagiging villain ni Orochimaru na former student ni Hiruzen Sarutobi. At ang pangatlo naman ay yung pagdudusa at paghihirap ni Naruto. Hindi ko nga maintindihan kung bakit, paano, ano ang ginawa ni Hiruzen para alagaan si Naruto. Dahil kung babalikan nga natin noong bago namatay si Kushina ay ibinili ni Kushina si Naruto kay Hiruzen. At sinabi nga mismo ni Kushina kay Hiruzen na third Hokage, alagaan mo ang aking anak. Ang pangalan nga pala ng anak ko ay Naruto. At sagot naman ni Hiruzen, Naruto, tatandaan ko yan. I'll take full responsibility para kay Naruto. Take note guys, pasahin natin ulit ito. Aakuin ko ang lahat ng responsibilidad para alagaan si Naruto. 'Di ba? Pero anong nangyari? Parang hindi nga inalagaan ni Hiruzen si Naruto at parang pinabayaan lamang na asarin, kutsain at kamuhian ng iba't ibang mga tao sa Konoha. At dagdag ko na nga din, yung kinatatakutan nga siya sa Konoha. Dahil nasa loob nga niya ang siyam na buntot which is ang Kyuubi. At isa pa nga dyan ay maraming galit kay Naruto dahil iniisip nga nila na si Naruto ang pumatay sa fourth Hokage na si Minato. At umatake sa bayan noong mga panahon na umatake ang Kyuubi sa Konoha. Kaya naman parang nakakaduda. Yung sinasabi ni Hiruzen na aakuin niya ang buong responsibilidad para alagaan si Naruto. Parang wala naman. At parang hindi naman niya ganun nagampanan yung mga pangako niya kay Minato at kay Kushina. Naging sobrang miserable nga ang buhay ni Naruto noong simula pa lamang noong bata siya. Imagine mga idol, hindi mo nakilala yung mga magulang mo simula pa lamang noong pinanganak ka. Ni pangalan o sino man lang yung magulang mo ay hindi mo nga alam. Nag-iisa nga lang siya sa bahay niya. At palaging instant ramen o noodles nga lang yung kinakain ni Naruto. Sigurado ay sobrang kulang na kulang para kay Naruto yung allowance niya dahil syempre, siya nga lang mag-isa and sobrang bata pa nga ni Naruto that time. Kung gusto talagang alagaan ni Hiruzen itong si Naruto ay pwede naman niyang gawin mismo na siya mismo ang mag-alaga kay Naruto. Or di kaya naman na ilagay niya ito sa bahay ampunan para nga may mag-aalaga mismo kay Naruto. Dahil alam naman natin na responsibilidad talaga ni Hiruzen itong si Naruto. Dahil involved nga siya or siya mismo yung pinagkatiwalaan nila Minato at Kushina para kay Naruto. Si Hiruzen ang third Hokage at si Naruto nga ay anak ng fourth Hokage na si Minato na Mikase. At hindi nga siya anak lang ng kung sino-sinong ninja sa Konoha. At for me nga, gusto ni Minato na kilalanin si Naruto sa buong bayan bilang tagapagligtas at kilalanin si Naruto bilang isang hero ng Konoha. Pero hindi nga yun ang nangyari. Bagkos kabaligtaran pa nga yung nangyari. Kumbaga sobrang worse ang nangyari kay Naruto. Imagine niyo na lang guys, sobrang bata pa nga ni Naruto at nabubuhay pa nga siya ng mag-isa. At sobrang napakalungkot talaga na naging kabataan o pagkabata ni Naruto. Lagi nga siyang mag-isa, walang kalaro, walang pamilya, walang kaibigan. At lalong-lalo na nga, feeling niya walang nagmamahal sa kanya. At feeling ko nga ay sobrang hirap ng pinagdadaanan ni Naruto that time. Kaya naman sobrang nakakainis dahil parang wala namang ginawa si Hiruzen para alagaan si Naruto. So 'di ba? Kung inalagaan lang ni Hiruzen si Naruto ng maayos ay paniguradong hindi mararanasan ni Naruto lahat ng 'yan. Or kahit nga siya mismo inalagaan niya si Naruto. Sana man lang at least pinotektahan niya si Naruto mula sa masasamang kwento tungkol sa kanya. Or sana man lang sinabi man lang niya na si Naruto ay anak ng fourth Hokage na si Minato. At si Naruto ang nagligtas sa Konoha mula sa Nine Tails. I can't imagine guys, hindi man lang nabigyan ng maayos na treatment si Naruto. Dahil syempre third Hokage siya ng Konoha. At marami nga siyang kayang gawin. Tulad na nga lang ng pagbigay ng malaking allowance para nga hindi lang ramen ang makain niya. Makain nga niya yung mga gusto niyang kainin. 'Di ba?
Dapat nga bigyan ng special treatment si Naruto. Dahil kung hindi kay Minato, Kushina at Naruto, imagine guys, kung hindi nasil sa kanya ang Kyuubi, ay possible na sobrang wasak na wasak ang Konoha that time. At isinakripisyo nga ni Minato ang buhay nila ni Kushina, pati nga ang magandang buhay sana ni Naruto. Pero dahil nga gusto nilang protektahan ang Konoha, ay isinil nila ang Kyuubi kay Naruto. Kumbaga para sa akin nga lang guys, sana nga binigyan ni Hiruzen si Naruto ng medyo magandang treatment. Pero ang totoo lang naman neto mga idol, ay kinakailangan talaga ni Naruto ng isang makapagdamdaming kwento o pinakamalungkot na istorya para nga maging isang malakas na ninja in the future. O sa madaling salita, kailangan niyang pagdaanan lahat ng yan. Kumbaga guys, yung mga sakit at lungkot na naramdaman ni Naruto, ayun yung nagsilbing inspirasyon ni Naruto para mas maging malakas at mas maging magaling na kung ano nga siya ngayon pagdating sa Boruto. Kumbaga yung kwento ni Naruto ay mas malungkot na backstory, more dramatic, ay in the end nga mas magbibigay nga ito ng malakas na kapangyarihan sa bida o kay Naruto. To be honest guys, ay parang ganyan naman talaga lahat ng kwento ng mga anime, di ba? And dagdag ko na nga din, kung bakit isang worst Hokage itong si Hiruzen. Dahil nga yan sa hinayaan nga niyang mabuhay si Orochimaru. Kumbaga pinakawalan niya si Orochimaru after niya nga itong ma-corner sa mismong laboratory ni Orochimaru. So, 'di ba, kung dito pa lang ay pinatay at hinuli na nga niya si Orochimaru, di sana maraming bad scene ang hindi nangyari. Tulad na lang sana na maiwasan na maging bad character itong si Sasuke. At ang pagkamatay ng fourth Kashikage na si Rasa. At ang pagkamatay mismo ni Hiruzen. So, parang kasalanan din niya talaga kung bakit nga siya namatay sa kwento ng Naruto. Pero sa point of view naman ni Hiruzen ay nagigets ko naman siya. Dahil syempre, mahirap nga namang patayin yung tinuruan mo ng kung ano-anong alam mong mga teknik. At lalong-lalo na naging estudyante mo pa nga. Pero sana man lang, di ba, hinuli man lang niya. Or di kaya kinulong niya katulad noong ginawa ni Kakashi kay Sasuke noong after ng digmaan ng mga ninja. So, di ba, maraming mga bad events and scene ang may iwasan kung gumawa agad si Hiruzen ng matiwasay na desisyon. And well, for me, yun nga yung mga nangyari na para sa akin ay yun yung mga biggest mistake na ginawa niya. So, ang malaking tanong nga dito, masama nga ba talaga si Hiruzen? Well, for me, isa nga lang din siyang tao na karaniwang nagkakamali at maraming maling desisyon sa buhay. Dahil para nga kay Hiruzen ay mas nangingibabaw nga sa kanya ang pagiging mabuti kesa sa maging masama. Pero aminin nyo, kung hindi din naman nagkaroon ng maraming pagkakamaling desisyon si Hiruzen sa buhay, ay possible na hindi din magiging maganda ang kwento ng Naruto. Kaya naman, depende na lang din talaga kung paano natin titignan yung bawat point of view ng karakter at lalong-lalo na yung point of view ng author na si Kishimoto. And dito na nga nagtatapos ang ating content sa video na ito. Huwag niyo sanang kalimutang mag-follow and subscribe sa aking YouTube channel and also sa Facebook page.